What's up, everybody? Paulit-ulit na akong jacket ba? Tamad ako ang laba. So, mag-prepare ta silang breakfast. Nato silang ipalikuan. So, mag-prepare na ta silang breakfast. Boiled egg with halib or milk. Then, mag-fry. Okay. As what you see, dili sila parehas og pagkaon or breakfast. Ang asawa niya gusto og fried egg tungod kay gusto niya cholesterol siguro ba. Bahala nog magka-cholesterol kay na liso lasa ang fried egg. So humana nato silang gipaliguan. So karon nag-prepare na ko sa ilang breakfast. Sitwasyon bilang caregiver. Alam niyo ba guys, puro problema itong mga ako dito. Okay. So, tapos na. Tungod kay humana og kaon sa ilang breakfast. O kumana na to silang gibisa, nanganaog na sa salon, o atong gipreparan sa ilahang coffee. Pero kailangan ko muna tong ibaba, guys. Hi, everybody! Dito na naman ako. Huwag kayo magtataka ha kung paulit-ulit tong jacket ko. Talagang ulit-ulit ang jacket ko kasi medyo malamig pa at ito ang maganda kong jacket na isuot. Depende naman parang kayo din. Kung ano yung gusto yung damit yun na isusuot nyo. Meron naman ako ibang jacket, pero ito lang gusto ko talaga. Tama ng Radal Inday. So, mag-start na ako ng trabaho ko para matapos na kasi magluluto pa ako ng moloki with chicken. So, guys, dito na lang muna. Bye. Maya na naman ulit. So, what's up, guys? Natapos na rin ang ating paglilinis. Sugi. Kuha na lang na ako kanang sitawagan eh. Magic na lang ba? Wala gitarong. Yes, basta kay mara siya, sanin mo, brush lang kadali. Tapos, punas-punas. Ang importante ang kubita, ang linisan ng maayo. So, itong plansahin ko, unya na kay kuan pa ko. Magluto pa ko sa baba. So, inaana, dahil kahektik na itong kinabuhi. Kinahanglan maging mautak na lang tayo. Practical na lang tayo kung unsaon na ito panglimpyo. Kaya ang atong alaga, wala may pasok. Mag-spray pero ito ginagmay para mahamot-hamot ba. Ano siya? Ano siya? That's all for today's linis. Sunod na naman. Kaya mababa pa ko. Bye-bye. As what you see, nakita nyo ang buong manok. So, ibig sabihin, nasa kusina na ako. As of this time, nagluluto ako ng rice with shariye. So, habang nagluluto ako ng rice with shariye, pinakuluan ko na ang manok. Ang buong manok, nilagyan siya ng lemon skin, cinnamon stick, dahon ng laurel, 1 magic cubes, salt, sibuyas, and garlic. Habang pinakuluan natin yun, kailangan na natin mag-slice at mag-squeeze ng lemon para gagamitin natin ito sa molokiye. Dahil ang lulutuin ko ngayon ay molokiye in Arabic, which is the saluyot in Tagalog. At this time, kailangan ko maging focus sa ginagawa ko o sa pagluluto ko dahil hindi ko ito kabisado dahil bihira ko lang itong ginagawa. Hindi kagaya sa ibang niluluto ko na sunod-sunod at lagi-lagi kong niluluto. Ito, bihira ko lang talagang niluluto pag naisipan lang ni amo. Kaya tahimik ako dito, ayoko magsalita dahil gusto ko nakafocus ako sa ginagawa ko dahil ang gagawin ko, ang lulutuin ko ay panibagong recipe ko. Hindi ko gagayahin ang dating recipe dahil di ko gusto ang amoy ng manok. Pagkatapos kong squeeze ang lemon, ang juice ay nilipat ko ito sa isang garapon. Kaya ako gumawa ng lemon or nag-squeeze ng lemon dahil gagamitin ko ito mamaya para sa moloki or saluyot. Ang ginawa ko sa buong manok, bago ko siya pinakuluan, ay pinry ko muna siya sa sibuyas at bawang. Dahil gusto ko sa manok, may medyo pula-pula siya at may lasa. Bago siya mapalambot doon sa pressure cooker. Ay hindi ni pressure cooker ang ginamit ko, kundi normal na kaldero lang at pinakuluan ko lang ito. Kailangan talaga yung manok as in lambot na lambot dahil hindi ko naman ito gagamitin lahat. Yung kalahati nito ay himay-himayin ko. Yung iba naman, yung ibang kalahati ay slice ko lang at ilalagay ko to sa oven. At ito na itsura ng ating manok na pinakuluan. Oh, diba? Medyo pumupula-pula siya. Hi guys! Tapos na rin ang ginawa natin. Nakapagluto na rin tayo. Nag-antay na rin tayo na maluto ang moloki. Tapos na. Nilagay ko na yung manok dyan.
Ang para ko naman sa pagluluto ng moloki or saluyot, ginisa ko muna ang manok sa sibuyas at bawang, yung hindi mahimay na manok. At hinalo ko yung garlic na may kisbarak na niluto sa butter. At yung manok na ginisa ko ay nilagyan ko ng mga all spices, lahat-lahat ng mga spices na pampatanggal amoy at pampadagdag lasa sa ating nilutong manok. And then nilagyan ko siya ng isang buong sibuyas at kamatis, yung pinakuluan nating tubig na galing sa chicken broth. Hindi pa dyan natatapos yung pagluluto natin dito sa kusina, kundi mag-slice muna ako ng sibuyas na maliliit at ibabad ko ito sa suka. Partner ito sa ating nilutong saluyot. Mahirap talaga pag may pagpapaiyak sa atin habang nag-i-slice tayo sa sibuyas. Ay naku, ang hirap talaga. Kailangan kong buksan yung pintana para makalabas yung anghang ng sibuyas. Dahil kung hindi ko ito bubuksan, talagang iiyak at sasakit ang ulo ko sa kakaisip sa sibuyas na to. So, naluto na ato ang uban nga manok. So, muna yung likod. At luto ng ating saluyot. Ito na ang molokie and also the chicken. So, yeah. Bilang isang OFW, hindi talaga matatapos ang araw pag walang gabi, diba? So, ngayon, gabi na. Tapos ngayon, tanghalian nila. Maghuhugas ako ng QR at carrots or QR cucumber di ay. Kailangan ko itong hugasan at islice ito lahat-lahat. Dahil preparation to dahil may laro ang aming busing. May mga kaibigan siya or may mga kalaro siyang darating. So bago pa ang lahat, inislice ko to at nilalagay ito sa lagayan. At kailangan ko rin madalhin ito dahil hektik na ako at malapit na ako sa oras na mag-umpisa ang laro. Pagkatapos kong slice ito, ilagay ko ito sa plastic at nilagyan ng asin at limon ang atuang carrots. Para may lasa naman kayo. Kauno rin mo ang carrots nga wala asin o lemon juice. Wala siya yung lasa. Maano mo siya nga na may tamis-tamis pero mas masarap kung na ay lemon juice at asin. Latte, get some latte. Looking for a piece of mind. I've been trying to redefine life. I can see the signs. World is gonna see me shine. Fighting for my soul's sake. Whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake, Luke's trying to pull me back in. I was done for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action. And you started seeing. So ngayon magtitimpla na ako ng coffee dahil bibigyan ko sila ng coffee kasabay na lang din sa atuang carrots o cucumber. So now, tapos na tayo sa atong cucumber o carrots and then tapos na din tayo sa coffee. So let's proceed to the service time. Di pa natapos yung trabaho natin. Pagkatapos kong mag-serve sa kanila, gagawa ako ng carrots chocolate cake na pinagawa ako ng anak ng busing namin. So syempre, hinugasan ko muna ng carrots bago ko siya binalatan at in-slice ko ito ng kahit anong klaseng slice, basta maliit-liit lang siya at nilagay ko ito sa blender. Alam mo naman, pag tayo yung magagawa ng cake o gumagawa ng cake, lahat ng matitigas na bagay ilagay natin sa blender. At nilagyan ko ito ng 2 pirasong itlog. And then, nilagyan ko siya ng 3 cups na white vinegar, white sugar. So tasty, so sweet. Kaya siya maraming sugar dahil sweet. At nilagyan ko siya ng konting vanilla, konting asin o 1/4 teaspoon na asin. At nilagyan ko siya ng 1 cup na fresh milk. And then we have here 1 cup of oil. And then ato na siyang patuyok-tuyokon ang blender. Hayaan lang natin siyang mag-blend. At iiwan lang natin ito at gumawa tayo ng ibang procedure, ibang gawain. Kasi pag antayin natin yan, mauubos yung oras natin. So ngayon, magtimpla na ako dito sa dough. So meron ako ditong 2 cups na
all-purpose flour, 2 tablespoon of baking powder. At this time, ibuhos na nato ang atuang gihimo nga or giblend nga carrot juice with matching sugar. Dahan-dahan lang nating ibuhos ang likwido. Og ako lang siyang gi-estimate hanggat kaya or hanggat ang texture niya ay pwede na siyang mahimong cake. So, di ko inubos yung binilend kong carrots dahil gagamitin ko ito dito sa isang klaseng dough. So, meron tayo ditong choco powder. Hindi ko rin alam ang estimate ng choco powder ko. Basta kinuha ko lang siya is in-estimate ko na lang siya at binuhos ko itong liquido na ginamit natin doon sa isang dough. So, ngayon, nilagyan ko siya ng kunting asin at nilagyan ko pa siya ng harina. Mauna na siya itsura. So, yummy gid siya as in. And then, lastly, gagawa na tayo ng coffee dahil ibibigay na natin ito sa mga player. Pangalawang service na coffee. What's up everybody? So pagkawangkigan na si Inda niya kay pagkawangkig na itong kaon ta isa panihapon na kung sa nang oras sa alas 11, alas 12. So, ang among kasikas karon kinabuhi ni kanabang kinahanglan na lang kamusabot kanang. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe.